Kaya kahit kayo magpaliwanag ng magpaliwanag, wala. No amount of explanation po. Kahit sabihin pa, kahit si Super Ate, sumaklolo na po. Sumaklolo kay Sara Duterte, best friend sila eh. Sabi ni Senator Amy Marcos, matagal na naman niya yan na naka-schedule. Pambihira naman. Hindi po yun, Hindi yan matatanggap po, Madam Senator, ng ating mga mamamayang Filipino. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Nag-trending mga kababayan ngayon si Gerald Anderson, yung aktor mga kababayan. Ang dami kasi niyang natulungan sa kasagsagan ng matinding pagbaha sa Metro Manila. Yan sumama siya sa rescue operations po sa Quezon City. Nilangoy niya yung dagat ng basura po para tulungan yung mga natrap sa kanilang mga bahay na mga residentes. Ayan po siya, mga kababayan, nakakatuwa. Sabi dito sa report ng Bandera, Gerald, tuloy ang paglangoy sa baha para ma-rescue ang mga biktima ni Karina. Bukod sa pamilya sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City, kabilang na ang isang bata na natrap sa loob ng kanilang bahay na lumubog sa baha. Marami pang natulungang mga residente doon si Gerald. Kasama ang iba pa niyang mga kagrupo na nagsagawa ng search and rescue mission sa mga binahang lugar sa Barangay Santo Domingo. Isa-isang inakyat ni Gerald ang bubong ng mga kabahayan doon para maitransfer ang mga stranded na residente sa mga evacuation center. Iyan po si Gerald. Kitang-kita sa video ang pagkuha ni Gerald sa mga kagamitan ng mga residenteng sumilong sa mga bubungan matapos pasukin ng baha ang kanilang mga kabahayan. May daladalang pampot si Gerald kung saan nila nilagay ang mga naisalbang kagamitan ng mga biktima ng malawakang pagbaha dulot ng bagyong Karina. Nauna rito, nag-viral din ang video ng boyfriend ni Julia Barreto matapos sakluluhan ang isang pamilya na natrap sa loob ng kanilang bahay na pinasok din ng baha. Makikita ang aktor na lumusong sa hanggang dibdib na baha para makapasok sa isang bahay na lubog na sa tubig. Siya yun mga kababayan, yung kabayanihan na ginawa ng aktor na si Gerald Anderson. Yan po siya. Hindi siya mga kababayan opisyal ng gobyerno. Nasa kanya kasi yung likas na pagtulong, may empathy siya eh. Hindi tulad po doon sa ginawa ng Vice Presidente na sabi ni Congressman Itzelagman, walang empathy, wala man lang anya concern. Sa gitna ng kasagsagan ng bagyo, ng pagbaha, amang nalulubog sa baha yung mga residente sa Metro Manila, si Inday pumuslit outside of area of responsibility ng Pilipinas. Hindi ka niya, Mr. Maravillas, matunawa? Iyan man talaga, paano ka matutunawan yan? Ginastify pa, mga kababayan. Imbis na mag-sorry na lang, sorry na mga kababayan, na mali ako ng desisyon, wrong judgment, paano niya, nakalarga na ako. Di ba? Anyway, nandiyan naman yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Dapat sana ganon, ginastify pa, matagal na niya kasi itong naka-schedule. Kahit matagal pang naka-schedule mga kababayan, kung talagang nandyan ka sa totoong pagmamahal sa ating mga mamamayang Filipino, hindi mo uunahin yung iyong sarili. Ngayon, may mga lumalabas na balita na kaya lumarga si Inday for a private vacation po. Manonood yata po ng concert ni Taylor Swift. Yun ang duda, mga kababayan. Ito yung mga binabiral ngayon po. Kaya pala may lumipad ng pa-Germany. Post ni Antonio Montalban II. Taylor Swift concert Munich, Germany this July 27, 28. Connect the dots. Pero hindi man tayo sigurado mga kababayan. May mga hula-hula mga kababayan na kaya pumuslit si Inday kasi
Manonood yata ng concert. But anyway, wala man sana na problema kung gusto niyang manood ng concert. Sabi nga po ni Congressman Itzel Lagman, pwede naman niyang pinauna muna yung kanyang pamilya. O sige, mauna na muna kayo. Susunod na lang ako. Meantime, kasi nasa kasagsagan ng pananalasa yung baha, paiwan muna ako rito para pangunahan ko yung relief operation. Tulungan ko yung ating Pangulo kahit na hindi na kami in good terms. Tulungan nga ko na lang yung ating mga kababayan para sa distribution ng mga relief. Kailangan na mismo ako ang mag-supervise. Ganun sana po. Yan ang sukatan po ng totoong tagapaglingkod at totoong nagmamahal sa ating mga kababayan. Wrong judgment po, Sinday. Pumuslit. Palabas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya hindi po maiwasang magkaroon ng comparison sa Vice Presidente noon na si Leni Robredo po, sa kasagsagan ng kasagsagan ng pananalasa ng Karina po. Kahit speaker pala siya doon sa Baguio, graduation speaker. Ito yung post ng Inquirer 12 minutes ago. Maraming salamat sa inyo. Luke Angatbuhay Chairperson and former Vice President Leni Robredo extends her heartfelt gratitude to the volunteers swiftly responded to provide relief to families affected by Typhoon Karina. Sabi niya dyan, I arrived in Quezon City late in the evening and was only able to go around early next day. Wala sa posisyon na po. The teams and volunteers were truly first on the ground, she writes. Ayan po. Sabi niya sa kanyang post, this is an appreciation post to the Angat Buhay team and all our volunteer groups for quickly responding to our call to action. I was in Baguio when the floods started. We started activating our volunteer groups while waiting for the UP Baguio graduation professional to start. I left right after my speech and drove more than 6 hours back to the city. And Lex Bocaue then and Lex Valenzuela will still unpassable because of the floods. So we were doing Zoom meeting with the Angat Buhay team while stuck in the flooded highway. I arrived Quezon City late in the evening and was only able to go around early next day. Yung mga teams and volunteers talaga ang nauna on the ground. Sabi po ni Leni Robredo. Nakagayak siya kasi graduation speaker pala siya sa Baguio City. O ito yung nag-drive sila pauwi, mga kababayan sa Maynila, sa kasagsagan ng baha. Tapos nagsusumeeting siya with the volunteers ng Angat Buhay. Mga kababayan, ito siya. Ito yung mga volunteers niya lahat, mga kababayan. Sabi dito sa balita ng Inquirer, some social posts drew comparisons between today's Office of the Vice President in the time of Vice President Leni Robredo, who personally oversaw relief efforts during the calamities and gave situational updates. Sarah Strip explained, draws Leni comparison. Netizens criticized Vice President Sara Duterte's absence at a time when government agencies were being mobilized as Metro Manila and other parts of Luzon went underwater due to the heavy monsoon rains induced by Karina. Ayan po. Kaya po, sabi ng mga nag-react, sabi ni Chubby, the designated survivor survives Karina by taking a vacation in Germany. Sabi ni Yani Aguirre, the designated survivor marked herself safe. Sabi ni Polly Panganpan, went to Germany to watch Taylor Swift concert. Sabi ni Joyce Caponpon, the clear difference between a leader and a boss, the other one is hands-on in doing the work, while the other just lets other people to do the work. Ayan ba? Kaya kahit kayo magpaliwanag ng magpaliwanag, wala. No amount of explanation po. Kahit sabihin pa, kahit si Super Ate, sumaklolo na po. Sumaklolo kay Sara Duterte, best friend sila eh. Sabi ni Senator Amy Marcos, matagal na naman niya yan na naka-schedule. Pambihira naman.
Hindi po yun, Hindi yan matatanggap po, Madam Senator, ng ating mga mamamayang Filipino. Kasi unang-una, hindi sa official, travel, official visit, na masasabi natin na kasing importante. Kahit nga po, sabi ko nga, imbitasyon ng mga leaders ng mundo, may speaking engagement or meeting. The fact na may emergency sa kanyang bansa, maintindihan siya kung hindi na mag-attend, ika-cancel niya. Lalo siya ngangaan kasi inuna niya yung kanyang mga kababayan. Yan ang totoong leader eh. Di ba? Na public servant. So pwede niyang i-cancel, lalo pa kung personal, private na na lakad, lalo pa na dapat niyang i-cancel. At hahabol na sana dapat siya. Humabol na lang, madaling sabi. Hindi man natin sinabi po na wag na. Pero sa kasagsagan mismo, kung saan lumulutang-lutang yung mga tao sa baha, nandun ka sa airport pumuslit, that is, mga kababayan, the height of insensitivity. Tama pa? Mas lutang pa kay lutang? Poor judgment, mga kababayan. Buti pa yung mga pribadong tao. Si Gerard Anderson, mga kababayan, nirisk niya yung kanyang buhay para isalba yung kanyang mga kababayan, mga kapitbahay niya. Si Inday, nakaalis na po sa area of responsibility, Philippine Area of Responsibility. Ito yung mga volunteers ng Angat Buhay. Tumutulong po. Yung mga kakamping, luto po sila ng lugaw. At yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hands-on mga kababayan, sabi rito, government readies disaster relief packages for Karina hit areas for DBM funding. President Marcos is leading comprehensive disaster relief efforts for Typhoon Karina Habagat affected areas, coordinating with the DBM to secure necessary funding. Actual siya mga kababayan sa relief operations. Tingnan ninyo. Nagsagawa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng ocular inspection sa Valenzuela na butas upang suriin ang mga pangangailangan dito at alamin ang karagdagang tulong para sa mga apektadong komunidad. Bahagi ito ng pagbisita ni PBBM sa mga lugar na nakaranas ng pagbaha kabilang na ang Metro Manila na kasalukuyang nasa state of calamity dahil sa hagupit ng Typhoon Karina. Personal niya na pinamahagi po, kita ninyo yung ating Pangulo. Para lumakas yung loob ng mga mamamayan. Kita ninyo, kahit nabaha po, tuwang-tuwa silang makita yung Pangulo na hindi sila iiwan sa gitna ng ganitong mga emergencies. Siya mismo, mga kababayan, ito yung ating Pangulo sumakay sa truck po. Di ba, mga kababayan? Parang nasa kampanya siya sa pag-iikot. Dala yung mga relief. Yan mga tao. Tuwang-tuwa yung mga tao po. Pero yung mga nausog po, walang tigil sa paninira. Sa gitna ng mga sa gitna ng relief operation, sige po ang panira. Tapos, tutulong daw yung maisog. Yung nausog po, sige ang panghingi. Tutulong kayo, wala tapos, hingi kayo kung kani-kanino. Di ba? Hindi pa sigurado kung makarating. Sige po ang propaganda nila, failed. Yan ang sinasabi nila mga kababayan. Sa mga promises daw sa bigas ng ating Pangulo. Yan mga sinishare nila. Bigas pa rin yung issue nila mga kababayan. Inamimigay na po ng bigas yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Matagal na. At ngayon, pinag-utos ng ating Pangulo ang price freeze sa Metro Manila in other areas affected by the calamity. Kasi baka magsamantala po yung mga negosyante. Yan po ang leader. And mamaya, pag-usapan natin po yung comprehensive review na pinag-utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga flood control projects ng ating gobyerno. Yan po yung utos ng ating Pangulo. Flood control measures need to be reviewed. Marcos, sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, people should learn as climate change, trust, cost flooding. I-share ko rin po ito mga kababayan sa inyo na column ni Sunny Coloma. PBBM scores Sunny Asona home run. Focus on high-rise prices, Pogos, West Philippine Sea, drug abuse campaign. Si Sunny Coloma po, dilawan, pero makita ninyo,
mga kababayan, appreciated niya yung suna ng ating Pangulong Bongbong Marcos. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga detalye ng mga magagandang balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Alico Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po, mga bago naming clients. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Ito naman po, India National. Ito naman yung bagong product naming binibenta online, iGlow Serum. Hindi man po, kuwan po siya, made in South Korea. Whitening po siya mga kababayan. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger, sa Facebook, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at mga paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So ito yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dapat niya matuto na tayo kasi yung climate change niya, tapos yung mga basura, yun na niya nakita namin na cause ng flooding. Marami na niya tayo ng mga flood control projects. Kaya nga niya, sabi ng ating Pangulo, i-review namin baka yung design hindi tumama yung design sa pangangailangan ng panahon natin kasi sobrang malalakas na yung mga pag-ulan ngayon. Yan po. Nagka-problema lang. Sana matuto naman ang tao. Huwag kayong nagtatapon ng basura. Dahil yung basura, yun ang nagbara doon sa mga pump station natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change. This what the effects of climate change. Sabi po ng ating Pangulo. Kaya sabi niya, kailangan niyang i-review natin ito. O tingnan naman ninyo po kung gaano katindi yung basurang ibinalik po ng baha. Gabundok. So nasa clearing operations na po sa mga LGUs. Yan mga basura po. So some 5,500 flood control projects have already been completed while more are undergoing construction across the country. Earlier on Thursday, Senate President Francis Escudero called for a comprehensive investigation into the government's flood control projects, questioning their effectiveness despite the billions of pesos allocated to them yearly. Escudero emphasized that this repetitive cycle is a painful reality that cannot be accepted, particularly given the economic significance of Metro Manila and its role as the seat of government. Sabi niya, ang Department of Public Works tapos ang MMDA must collaborate with local government units in inspecting flooded areas to recommend medium and long-term solutions para ma-avoid yung flooding. So tama, so yun ang panawagan ng ating yung ang sinabi mismo ang utos ng ating Pangulong Bongbong, i-review natin. So yan ang maganda sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya evasive.
Hindi niya pinagtatakpan kung ano yung problema. Kailangang ma-identify yung problema. Tama po? Ayan ang ating Pangulo, mga kababayan. Yung inspection niya sa nabutas. O, di ba? Yan ang presidente. Ito yung ambush interview, mga kababayan. I-play natin. Dali. Emergency meeting sa DRMC. Nasa Facebook ng kanina at kung saan ang mga critical areas at nag-report na ang DRMC, ang OCD, ang DRMC, DSWD, yung pag-asa, of course, para malaman natin kung ano yung areas na hindi pa natin napupuntahan. So, kaunti lang naman ang instruction na binigay na sa grupo dahil maganda naman ang response natin so far. Sinabihan ko naman sila mag-focus ng mabuti doon sa mga areas na sa hanggang ngayon ay hindi pa natin mayroon pagpapasok. So, yun ang magiging next na priority na gagawin ng DSWD, pati na siyempre public goods because of yung mga na landslide, kailangan pagtulungan sila ng LC para maging clear yung daanan. Just a simple assessment the reason I did this was to really inspect because I wanted to see what the situation was. And I was right. It's very different reading a piece of paper and actually seeing it and seeing what people have to go through. So, Venezuela has the usual problem. Talagang basic yan eh. Tinatawag na pabaha ang Venezuela. But marami na silang flood control. Pero nasa bawah ito naman sa dami ng tubig. So we have to relook, we have to re-examine some of the designs of our flood control. Dahil for example, this was not, the amount of water was not as bad as Pundoy. But the effect was greater than Pundoy. Mas malaki ang baha. Mas maraming nabaha na lugar kaysa tanong ng Pundoy. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Climate change. This is what the effects of climate change are. Now, what we have now, what we have seen is that one of the most important parts that the problema was that navigation gate that we went through nasira because pinanggalan ng isang barko basta hindi sumunod sa instruction. Sinira niya. That is why Bacolod is still 80% of the water. Malapit the same. Venezuela also. So we have to really look into that sort of thing. Pumping station natin, marami na. Ang problema lang, sana matutunan pa ng tao na pag-kayo nagtatapon ng basura dahil yung basura yun ang nagpara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasi effective na pwede. Naging kasi 81. Yung Valenzuela, yun yung 32. So marami na yung pumping station. Talaga, somewhere. So yesterday, 12 o'clock was night time. Nagsabay-sabay, malakas ang ulan, tapos nag-high tide. So, at least now I'm very clear about what the situation is. I will be going to inspect all the other areas when we can travel to see what else is needed in the other parts of the country that suffered flooding. Now, when I get back to the office, I will be putting together, now that I know what the situation is, where the areas are that need the most, we'll be putting together already the release packages for the LGUs. Because here in NCR, but not only NCR, in Region 3, in parts of NCR, marami nang tumawag sa akin kanina umaga pa. So we'll put that all together so that we can go to BBM and tell them to release so that para magamit na ng ating mga local officials. Alright? Okay, thank you. Ito ninyo ang ating Pangulo.
sinasagasa ang ulan, matindi. Gusto niya nakita niya mismo. Tapos sabihin niya, bangag. Ganyan ba yung bangag na Pangulo po? Mahal ng mga mamamayang Filipino. Ito yung inspection niya sa navigational gate, sa nabutas sa pumping station na nasira po. Yan o. Tinitingnan niya mismo. Ano yung problema? Yan ang Pangulo, parang yung tatay niya, dating Pangulong Ferdinand Idrelin Marcos. So sabi ng Pangulo, kailangan niyang i-review natin yung mga flood control measures at yung flood control projects natin. That's it. O ngayon, dito na tayo sa column po ni Sunny Coloma. Napakaganda yung kanyang assessment, yung kanyang review, evaluation niya sa naging zona ng ating Pangulong Bongbong. Nakahumranan niya yung ating Pangulo sa zona kasi yung focus niya, yung high prices ng bigas, yung POGO, yung West Philippine Sea, pati yung drug abuse campaign. Si Sunny Coloma po, dati itong press secretary ni Noynoy Aquino. Pero tingnan ninyo yung kanyang sinasabi. Sabi niya dyan, viewing the live television coverage niya ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa third zona noong Monday, it's an engaging it proved niya to be an engaging experience. Yung pag-deliver niya ng kanyang speech, napakalinaw and confident. Evidently he had rehearsed for it adequately, shown by his well-paced delivery and good eye contact as he read effortlessly from 2 teleprompter screens. Nakahumran po ang description ni Sunny Coloma. Kung sa baseball po, panalo, champion. Di ba ang humran? Champion po. On zona reportage, the banner headlines of all major national broadsheets were nearly the same as the Manila bulletins. Marcos, all pogos are banned. They pick up the cue from the massive standing ovation that welcomed the announcement. A few minutes earlier, the audience at the Batasan gave him a similarly enthusiastic standing ovation. 2 beses po nag-standing ovation, pati yung mga dilawang. Mismong number 1 critic po ng ating Pangulo, napatayo at napapalakpak, si Risa Ontiveros. First time niya daw na ginawa, mga kababayan. Nakita ninyo? Kaya si Inday alam niya na para siyang matutunaw doon, mga kababayan. Hindi na siya parte ng administrasyon kasi. Siya man po yung may sala. Siya yung nang iwan. Siya yung umalis. Di man siya pinapaalis o umalis. Wala man na niya kasi Mr. Maravillas na magandang achievement sa DepEd. Yun nga po, mga kababayan. Kaya sabi ni Sunny Coloma, mga kababayan, Coloma pala, standing ovation niya after he recommended the armed forces for the staunch defense of the West Philippine Sea. Talakpakan po, mga kababayan, yung mga tayuan yung mga congressmen, senator, pati yung mga guests. The manner niya in which he ended his speech after receiving these twin rousing commendations from the live audience is particularly instructive. He said, "Mga minamahal kong kababayan, lagi nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating mahalin ang Pilipino." Galing po ng closing remarks. Yung closing statement po ng ating Pangulo. Kaya sabi po ni Sunny Coloma, "At first blush, I was reminded of the popular saying from Edmund Burke, the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing." Sabi po ni Sunny Coloma, quoting the statement ni Pangulong Bongbong Marcos, na sa kanyang closing statement, yun ang binigyang diin ng ating Pangulo. Sabi nga natin po, evil triumphs because good men do nothing. That is actually the quotation. Kaya sabi ni Sunny Coloma sa kanyang column regarding the zona ng ating Pangulo, yung speech niya. He began by focusing on the high price of rice, stating that this was a top-of-mind concern of millions of impoverished Filipinos.
in the countryside in declaring that this rendered meaningless claims that the country was among the best performing in Asia in terms of annual gross in gross domestic product. He ended niya by driving home key points on two gut issues afflicting Filipinos, the continuing tension in the West Philippine Sea, tapos yung Pogo operations. Napakaganda yung pakalatag ng speech ng ating Pangulo kasi siya mismo yung nag-review, di ba? Pero siyempre yung mga data po, mga kababayan noon, galing sa kanyang team na bumuo ng kanyang speech. And siyempre siya yung nag-review. Hands-on kasi yung ating Pangulo, hindi pwedeng ipagawa na lang niya yung kanyang speech, mga kababayan. Siya mismo yung tinitingnan niya. Isulat niya ninyo, i-review ko kung okay na yan. Ganon ang ating Pangulo. Hindi tulad po ni Inday na as DepEd Secretary, lahat yung mga... Kayo na, yan sumagot niyan. Wala daw siyang alam kasi. Kaya lalong lumalabo po yung pangarap ng mga nausog na si Inday po ay manalong Pangulo. Ngayon po, sablay na naman yung kanyang aksyon. Babiyahe siya papuntang Germany, sumabay yung bagyo. Imbes mga kababayan na ikansilya, umabon na lang dun sa bakasyon ng kanyang pamilya. Talagang dumiritso siya. Poor judgment, mga kababayan. Eh sabi ni Sunny Coloma, let's review niya that what the President said about Pogos in his zona. At ngayon po, narinig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga Pogo. Disguising legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas, farthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse in disrespect to our system must stop. Kailangan nang itigil ang panggugulo nito sa ating lipunan at paglapastangan sa ating bansa. Sabay tayuan ng mga standing ovation yung mga tao. Very powerful speech, mga kababayan. Nakakapanindig balahibo na kahit po yung mga dilawan na critics ng ating Pangulo, nakala nila hindi aaksyon sa Pugo, napatayo po. Palakpakan sila. Tumayo si Risa Ontiveros. First time na po palakpak. Sabi ng Pangulo, effective today, all Pogos are banned. Palakpakan po. Masigabong palakpakan. Sabi ni Sunny Coloma, his unequivocal assertion of Philippine sovereignty elicited a similarly enthusiastic response by way of a standing ovation. Tayuan uli, mga kababayan. Kasi yung mga mamamayang Filipino, gigil na po sa ginagawa ng China. Si Inday po, no comment lagi. Si Inday, kung nag-attend po doon, unang-una, hindi na siya katabi ni First Lady Lisa. May iba na pong katabi si First Lady Lisa sa zona. Yung asawa ni Chis Escudero. Si Heart Evangelista na. At sigurado para sa doon sinasampal sa tindi ng sigawan at palakpakan ng mga mamamayan habang siya mga guest doon, mga congressman, senator, habang siya po no comment. Hindi na lang nag-attend po. Pumunta sa lamay doon sa Romblon. Kasabi dito, quoting the speech na ginawa ng ating Pangulo, as the West Philippine Sea ay hindi katang-isip lamang, ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip lamang, ito ay atin, palakpakan po. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Sa ating sandatang lakas, sa Coast Guard, at sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tanggapin ninyo ang pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatsyag at sakripisyo. Palakpakan na naman po. Hindi magkamayaw na palakpakan. Di ba?
Kaya galit na galit po yung mga nausog. Walang tigil sa panira po. Halos matunaw sila po, mga kababayan. Sinabayan ng pagpaputok ng pagpasabog ng peking video. Wala man pong pumansin. Wato si man lang. Paya sila. Yung nausog rally sa liwasan, wala man pong pumansin. Pati doon sa EDSA, nag-iisa lang si Morales. Tapos nag-away-away na sila ngayon. Nagtatraiduran daw. Kayo yung santambak na mga traidor. Kasabi ni Sani, aside from these two major highlights, the response of the audience to his report on the campaign against drug abuse was also noteworthy, as it provided a stark contrast to the way the members of Congress viewed this national concern during the previous administration. Before he transitioned to the sphere of international relations, including ASEAN, then on to the ticklish sovereignty issues that has placed the country at loggerheads with China, he beamed on this topic. Sabi ng ating Pangulo sa kanyang zona, on the fight against dangerous drugs, our bloodless war adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drugs strategy. Extermination was never one of them. Palakpakan po yung mga tao. It's a clear jab sa panga po ni Maudigs. Kaya hindi po nag-attend si Inday kasi para siyang sinapak ng sheriff. Ay hindi pala, baliktad pala. Parang yung kanyang pagsapak sa sheriff po sa Davao. Sabi diyan, he proceeded to cite statistics on seizure of illegal drugs, arrest of high-value target personalities, including government employees and uniformed personnel, freezing of dirty money and assets, and a high drug conviction rate of 79%, all of which similarly drew prolonged applause. Masigabong palakpakan uli. Pangsuplak po sa previous administration, malinaw na sinupalpal mga kababayan ng todo ang previous administration. Pwede pala na walang tukang-tukang EJK. Magtatagumpay tayo sa paglaban sa droga po nang walang namamatay. In sum, sabi po ni Sani Coloma, it was a comprehensive, fairly accurate report that evoked resonance because it addressed the core concerns of the citizenry. Kaya sabi ni Sani Coloma na isa pong dilawan, dating Press Secretary ni Noynoy Aquino, si PBBM niya, scores na home run. Champion? Umuwing luhaan po yung mga DDS. Pahiya sila lahat mga kababayan. Sabi natin, 4 years pa kayong iiyak. Yung inyong mitiin na iupo si Inday, hindi man po mangyayari. Malabo. Malabo pa mga kababayan sa sabaw ng pusit. Kaya ngayon po, sa gitna ng calamity, sige po ang black propaganda. Nagre-raise sila po ng tulong para sa mga nasalanta. Pero sige pa rin ang panira. Hindi kayo magtatagumpay sa inyong mga masamang gawain. Sino magugusto sa ganyang mga pag-ugali ninyo? Tapos yung leader ninyo sa gitna ng calamity, lumayas dito sa bansa. That is the height of insensitivity ng isang tao. Lack of empathy, sabi po ni Congressman Ed Silagman. Concern, and that is the gauge niya ng isang public servant. Ano ba siya talaga? Ano yung kanyang pagkatao? Imagine sa gitna ng emergency, iiwan mo, imbis na i-cancel mo na muna, tapos sumabol ka na lang sa bakasyon kung gusto mo magbakasyon, talagang umalis ka. Iniwan mo yung inyong mga kababayan sa gitna ng emergency, tapos gusto ninyong maging Pangulo. Ayan man lang po mga kababayan, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.